Bakit kailangan mo ring magpahinga? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Jonathan Salting, Ricky Ibanez, and GDN. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ay 24-hour day. So, yung mga topics po sa seminary, no, yun po yung topic natin sa mga devotions natin from A to Z. So, kung bago po kayo dito sa ating channel, ito po ay seminary edition. Itong isang buong taon, nasa letter T na po tayo, 24-hour day. Ito po yung topic natin ngayong araw. Now, para lang po sa kaalaman ng lahat, no, minsan yung mga topics natin sa edition na to, itong isang buong taon, minsan ang hirap gawa ng outline na gusto kasi na nai-apply talaga natin sa buhay natin. Bagamat theological siya, ito rin ay practical na ni-apply natin sa ating mga buhay. So, ginagawa ko po sa mga topics natin, kumukuha ko ng mga parts ng topic natin na applicable talaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, ano ba yung 24-hour day? 24-hour day view or theory or pananaw teaches that God created the world in 6 literal consecutive days with yom, meaning a normal day joined with evening and morning. Kasi makikita niyo po sa Genesis chapter 1, yung evening and morning. Sabi ng ilang mga theologians, ito ay nagpapatunay na nilikha nga ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Literal, 24-hour day, 6 days. In this week of creation, God made all things. Light, sky, land, vegetation, heavenly bodies, birds, sea creatures, animals, and mankind, or human being, Adam and Eve. On the 7th day, He rested, blessing the Sabbath. This view affirms God's authority, His words, truth, and the goodness of creation. Now, sabi po dito sa Exodus chapter 20, verse 11, kaya ako, pwede namang nilikha ng Diyos lahat ng bagay ng progressive, yung inabot ng mahabang panahon, milyong-milyon taon or billions of years. Pero mas convinced ako na nilikha ito ng Diyos noong first 6 days of creation. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 11, "For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but He rested on the 7th day." Sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ika-7 araw. Makikita nyo rin po yan sa Genesis chapter 2 verse 2. By the 7th day, God had finished the work He had done doing. So on the 7th day, He rested from all His work. At nagpahinga yung Diyos sa ika-7 araw. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, God created all things in the first week of creation. Yung first week, pag inisip kasi natin yung time, parang walang simula no? Parang, ngayon, yung time natin ngayon, pag trace mo siya sa sa nakalipas, para bang walang pinagmulan. Pero ako po, naniniwala ako, there was a time when time was not, no? May panahon na wala pang panahon. At ang Diyos, siya lang yung nag-e-exist. Walang space, time, walang matter. Nothing exists except God. So, there was, ang hirap i-explain, no? There was a time that God created time, no? Something like that. Yung Diyos kasi, hindi siya nasa loob ng panahon. He is outside of time, and God created time. Ang Diyos ang lumikha ng panahon. So, yung first week, yun yung nilikha niya lahat ng bagay, pati yung panahon. Or, depende yan sa mga views, no? Pero ako ganun ko siya ipinaliliwanag and mas convinced ako doon. So, God created all things in the first week of creation. Nilikha niya lahat ng bagay noong first week. Yung pang 6th day, yun na po yung climax of creation, yun po yung time na nilikha niya si Adan at Eva. Sila na yung pinakamaganda. Sila na yung climax ng creation. At lahat ng bagay po ay pinagkatiwala ng Diyos kay Adan at Eva. Now, pangalawang katuruan po,
God can do all things progressively or instantly. May mga Christians po kasi ang naniniwala na progressive yung creation. Ibig sabihin, hindi yan literal days. Ano yan? Millions of days, billions of days, no? Nung nilikha lahat ng Diyos ng lahat ng bagay, merong progress. Kumbaga, merong evolution. Something like that. Merong mahabang proseso ng pagkakalikha sa planet Earth, sa solar system, maging sa lahat na makikita natin dito sa mundo. Dumaan yan sa proseso ng evolution. So, may mga Christians na ganun yung paniniwala. Pero ako po, mas convinced ako na God created, dun sa first week, nilikha niya lahat instantly. One day, ito. Second day, ito. Third day, ito. Fourth day, and sixth day, nilikha niya yung tao. Bakit? Ba't ako naniniwalang ganon? Simple lang. Sabi po sa Psalm chapter 33 verse 6, "By the word of the Lord, the heavens were made." Nagsalita ang Diyos, nalikha lahat ng bagay. Naniniwala po ako sa literal na interpretation ng Genesis 1 pag sinabi nung mga talata na yun, and God said, and God spoke. Every time na nagsasalita yung Diyos, nalilikha ang lahat ng bagay. Sabi po rito sa Psalm 33 verse 6, "By the word of the Lord," nagsalita yung Diyos at nalikha ang lahat ng bagay. "The heavens were made." Ganon ka makapangyarihan ng Panginoon. "The starry host by the breath of His mouth." Sabi ng Diyos, magkabituin. Nagkabituin nga, no? Kaya magandang basahin yung Genesis 1 eh. And God said, ganun ka makapangyarihan yung salita ng Diyos, nung nagsalita siya, nalikha ang lahat, pati ilog, dagat, mga kabundukan, mga bituin, araw, at yung buong universe. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit, ang lahat ng mga hukbo, sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. And then sabi po rito sa Hebrews chapter 11 verse 3, "By faith, sa pananampalataya, we understand." Nauunawaan natin na yung universe, yung buong nilikha, was formed at God's command. Ibig sabihin, wala nang evolution, wala nang, mahabang proseso pa na para bang, sabi ng iba, nagkaroon daw ng Big Bang, tapos hinayaan na ng Diyos na mangyari yun, no? Yung sunod-sunod na yun. Pero po ako, naniniwala po ako na, inutusan lang ng Diyos, malikha ka at nalikha nga. Malikha ka araw, malikha ka bituin. Planet Earth, malikha ka, no? Let there be. Ganun lang sinasabi ng Diyos. So, we understand that the universe was formed at God's command. Nagsalita ang Diyos, inutusan ng Diyos, at nagkaroon nga ng creation. So that what is seen was not made out of what was visible. So, God can do all things. Yes, pwedeng progressive. Pwede rin namang instant when God spoke and everything was created. And number 3 po, God rested on the 7th day, Sabbath day. So, after nilikha ng Diyos lahat ng bagay, meron pong something interesting na mababasa sa Genesis, Exodus, Leviticus, at maraming mga verses sa Bible hanggang, New Testament, all the way to the New Testament. Meron binabanggit na Sabbath, ito yung araw ng pamamahinga. At yung Diyos, nagpahinga siya after niyang mag-work. Kaya maganda pong concept itong Sabbath kasi ito'y inutos ng Diyos sa tao na magpahinga din kayo. After nyong lumikha, magtrabaho, maging productive, maglaan kayo ng isang araw na nagpapahinga kayo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, believe that God can do all things by His command. Mga kapatid, manampalataya tayo. Paniwalaan natin na pag ang Diyos nagsalita, mapapangyari niya lahat ng gusto niya. Tingnan niyo po yung isang centurion, isang kumbaga leader ng isang hukbo ng mga Romano. Merong karamdaman yung kanyang servant. Tapos kinausap niya yung Panginoon, sabi rito, nung si Jesus pupunta dun sa tahanan niya, the centurion replied, "Lord,
I do not deserve to have you come under my roof. Panginoon Jesus, hindi mo na kailangan pumunta pa sa bahay ko. Bakit pa kayo pupunta? Just say the word. But just say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alipin. Ganun po katindi yung pananampalataya nitong centurion na to na si Jesus talaga. Pati dun sa pananampalataya, namangha pa siya. At kinumpir niya, sinabi ni Jesus Christ doon sa mga disciples niya, wala akong nakitang ganito katinding pananampalataya and partida, hindi pa to Hudyo, Romano pa. Sabi ng centurion, just say the word, Jesus. Alam niyo po, ganun po yung pananampalataya na kinatutuwaan, kinalulugdan ng Diyos sa atin. Yung sasabihin natin sa ating mga sarili, Lord, just say the word. I know you can do anything you want. Just say the word. Magsalita ka lang at mapapangyari mo lahat ng gusto mong mapangyari. I believe in you. I put my trust in you. Believe that God can do all things by His command. And number 2 po, have faith in God's power and sovereign decision. Manampalataya po tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa desisyon ng Diyos sa ating mga buhay. Yung buong creation nga, pinagdesisyonan ng Diyos, ang ganda ng kinalabasan eh. Ikaw pa kaya isang tao na tinuturing na anak ng Diyos? Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay idinideklarang anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Kung maganda ang kinahinatnan ng creation, how much more sa iyong buhay na ikaw na itinuturing na anak ng Diyos. So tayo mga Kristiyano, mananampalataya, mga anak ng Diyos, tayo po ay manampalataya, buong buo sa ating Diyos. At hayaan natin siyang mag-decide sa ating mga buhay. Yun po yung isa sa pinakamainam na gawin. Alam niyo po yung sovereign decision, ibig sabihin po niyan discretion eh. Parang, Lord, ikaw na yung bahala. Discretion mo na yan. Decision mo na yan. Ako mananampalataya ako sa inyo. So have faith in God's power and sovereign decision. Huwag natin kunin yung desisyon na para sa Diyos. Minsan kasi tayo nagde-decide sa ating mga sarili, kaya pumapalpak tayo, hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo humingi ng tulong sa ating Diyos. Now, pangatlo po, trust God's wisdom by taking a Sabbath regularly. Pagtiwalaan po natin yung wisdom ng Diyos, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, yung tao hindi nilikha para sa Sabat, kundi yung Sabat nilikha para sa tao. Ano po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Magpahinga ka rin. Huwag kang puro katrabaho ng trabaho, no? 6 days trabaho, tapos linggo trabaho pa rin. O, nung unang panahon kasi yung Sabat sa Saturday eh. Pero yung principle po nito mga kapatid, huwag kang masyadong workaholic to the point na hindi ka na nagpapahinga. Kung yung Diyos nga nagpahinga eh. Ikaw pa kaya, sino ka ba para hindi magpahinga? So, maglaan tayo ng oras para magpahinga lagi. Meron tayong weekly, regularly rest day. Ito po ay nakakalugod sa ating Diyos. Sabi ng iba, yung Sabat para sa Panginoon yan. Alam niyo po yung Sabat ginawa para sa tao, sabi ni Jesus Christ. Yung Sabat, it's for you to rest. Mag-work ka ng mag-work, sige, pero maglaan ka ng isang araw para magpahinga. Yun yung time mo para magkaroon ng spiritual renewal. Have time with your family, have time with your kids, spend time with them, quality time with them. So, trust God's wisdom by taking a Sabbath regularly. May wisdom po dyan, no? And actually, mas lalalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi there's a time na hindi tayo nagwo-work. At sinasabi natin sa Lord, Lord, bahala ka na. No? I know taking a Sabbath is honoring for you. It's for your glory. Now, para po sa ating discussion, how does God's powerful word or command affect our faith? Paano na-i-improve ng kapangyarihan ng Diyos yung pananampalataya natin na, you know, God can do all things by His command? How does that affect our faith? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Lord God, Creator of heaven and earth, I praise you for making all things by the power of your word in 6 days and resting on the 7th. Your creation shows your authority, wisdom, and goodness. Teach me to believe that nothing is impossible for you, to have faith in your sovereign plan,
and to honor you by taking time to rest in your presence regularly each week. May your words strengthen my faith and guide my life daily. Please make me productive and give me success today. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Lina. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin, ay paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.